Sa gitna ng matinding ulan, nasunog ang isang construction barracks sa Malolos, Bulacan, pasado alas 11 ng umaga kanina. Natupok ang mga PVC pipe, kawad at mga pintura sa loob. Ang mga tauhan ng BFP at PDRRMO kinailangan ng gumamit ng oxygen aparatos sa sobrang kapal ng usok. Idineklara itong fire out bago magtanghali. Patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. May ambulansya ring rumesponde sa kabutihang palad, wala namang napaulat na nasaktan. Magandang hapon po! Nagkabaha sa ilang parte ng Rizal matapos ang biglang buhos na ulan kanina umaga bunsod ng mga thunderstorm. Inulan din at binaha ang isang barangay sa Marikina at tumambad ang problema ng mga bara sa kanilang imburnal na sila nang nagtanggal. Mula sa Antipolo City nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Ivan, Pia, maaliwalas na ang lagay ng panahon at wala na ring pag-ulang nararanasan dito sa Antipolo City pero kaninang umaga. Ilang lugar nga sa probinsya ng Rizal ang binaha dahil sa malakas na ulan. Kuha ito ng isang motorista na dumaan sa hanggang gutter na baha sa ilang bahagi ng Cainta, Rizal dahil sa biglang buhos ng ulan kaninang umaga. Ang ilang sasakyan napilitang tumawid sa mga binahang bahagi ng kalsada. Halos umabot na sa binti ang bahang ito sa bayan ng Montalban dahil din sa lakas ng buhos ng ulan. Bukod sa mga iyan, nagdulot din ng masamang panahon ng pagbagal sa daloy ng trapiko sa E. Rodriguez Avenue at Sumulong Memorial Circle Road sa Antipolo at sa Ortigas Avenue Extension at Taytay Diversion Road. Agad ding humupa ang baha matapos tumila ang ulan. 2 beses naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa na kasama ang malaking bahagi ng probinsya ng Rizal. Una ay kaninang bago mag alas 11:30 ng umaga at sumunod ay nitong 1:30 ng hapon. Apektado rin ng ulan ang Marikina, nakatabi lang ng Rizal. Sa barangay Malanday, bumaha sa ilang lugar at pinasok ng tubig ang ilang bahay. At nakunan pa nila ang pag-aalis ng maraming baras sa kanilang imburnal. Marami sa mga nakuha ay mga tipak ng simento. Meron ding mga basura o kaya'y tuyong dahon. Hinaing ng mga residente ang mabilis na pagtaas ng baha sa lugar kahit na mahina lang ang ulan. Nananawagan sila sa barangay na aksyonan ang problemang ito sa kanilang lugar. Pia, Ivan, nagpunta tayo kanina sa tanggapan ng PDRRMO sa Rizal para alamin ang mga aksyong ginagawa nila kaugnay sa pagbaha sa ilang lugar dito nga sa probinsya ng Rizal. Pero wala yung authorized na magbigay ng panayam sa atin. Pero ayon sa PDRRMO, mabilis namang humupa ang baha matapos tumila ang ulan kanina. At yan ang latest mula rito, balik sa inyo. Maraming salamat, Jamie Santos. 2 hanggang 3 bagyo pa raw ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ayon po yan sa Pag-asa, kaya dapat po maging alerto sa epekto niyan kasamang baha. Gaya ng naranasan kanina sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil po sa ulang dala ng thunderstorms. Nakatutok si Nico Wahe. Biglang buhos ang ulan magtatanghali kanina sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Quezon City, pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat ang naranasan. Ang ilang riders napilitan tuloy sa milong. Bumuhos din ang ulan sa Santa Mesa sa Maynila, kaya ang daloy ng trapiko bumigat. Sa ilang bahagi ng pinagbuhatan Pasig, bumaha rin dahil sa lakas ng ulan. Thunderstorms ang nagdulot ng ulan sa ilang lugar sa Metro Manila kanina, ayon sa Pag-asa. Ang mga pag-ulang dala rin ng localized thunderstorms ang naramdaman sa Tagoloan, Misamis Oriental mula pa noong Huwebes. Kaya ang paaralang ito pinasok na ng baha. Mauna ni siya karon ang among room. Tulong-tulong muna sa paglilimas ng tubig ang mga estudyante at guro. Ayon sa school head, bukod sa malakas na ulan, nagpapabaha rin ang naging epekto sa kanila ng drainage system ng ginagawang konstruksyon doon para sa karagdagang classroom. Para mapigilan ang pagbaha, nagbigay na ng lupang panambak ang ilang stakeholders. Ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 3 bagyo pa ang inaasahang papasok ngayong Hulyo. At sa nalalabing buwan naman ng 2025, 10 hanggang 18 bagyo pa ang inaasahang papasok sa bansa. Pero hindi raw sinlakas gaya noong nakaraang taon, kung kailan may pagkakataon na 6 na sunod-sunod na bagyo ang pumasok sa bansa mula Oktubre hanggang Nobyembre. Ang ilan ay nasa typhoon at super typhoon category pa. Pero wag daw magpakampante dahil magdadala pa rin ng mga papasok na bagyo ng mga pag-ulan at malakas na hangin. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.
Dalawang nasawi habang 5 sugatan sa pagguho ng ikalawang palapag ng ginagawang warehouse sa Bulacan. Pahirapan ang pagsagip sa kanila. Nakatutok si Jamie Santos. Napuruhan sa kanang binti ang lalaking ito na nasa ospital. Isa siya sa 7 tauhan ng industrial compound na sakop ng Bustos at Pandi sa Bulacan, kung saan gumuho ang ikalawang palapag ng ginagawang warehouse kahapon. Bukas daw po pero nakastress. Nasa ilalim ako eh. Nakabaloktot ako dun eh. Nakabaloktot. Sumisigaw na lang ako eh. Nakakapit lang ako eh. Bakit? Ayon sa PDRRMO ng Bulacan, 5 ang sugatan na agad na isugod sa ospital. 2 ang nasawi kabilang ang foreman. Sabi ng PDRRMO, nahirapan ng mga rescuer na makuha ang kanyang katawan dahil sa bigat ng bumagsak na bahagi ng konstruksyon. Katuwang ng PDRRMO Bulacan sa operasyon ang MDRRMO ng Pandi, Bustos at Baliwag, gayon din ng BFP Bulacan at PNP. Unfortunately, yung dalawa ay talagang napailalim dun sa mga slabs at dun sa mga beams. Bumagsak talaga. In fact, yung foreman nito, nakita talaga natin na talagang natamaan ng beams talaga ang nagpahirap sa atin. Naipagbigay alam na sa mga kaanak ng foreman ang nangyari. Nakikipag-ugnayan pa ang mga otoridad sa iba pang pamilya ng mga biktima. Tukoy na raw ang may-ari ng warehouse at patuloy ang investigasyon sa sanhi ng disgrasya. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Sumabay sa maulang panahon sa Metro Manila ang pagsagupa sa sunog sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong na umabot sa ika-4 na alarma. Nasa 9 na ang pamilya na sunugan ayon sa lokal na pamahalaan. Nakatutok si Von Aquino. Sa gitna ng buhos ng ulan kaninang pasado 11:00 ng umaga, sumiklab ang sunog sa Block 27 Welfareville Compound, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Tinatayang mahigit 200 bahay ang natupok. Ang ilang bumbero pati mga residente umakyat sa mga bubong para apulahin ang apoy. Ang ibang residente nagkumahog sa paglalabas ng kanilang mga gamit. Gumamit na rin ang mga residente at bumbero ng tubig mula sa estero para sa pag-apula. Ayon sa BFP Mandaluyong, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Medyo malakas po kasi yung hangin, ma'am. And also yung mga bahay po natin is more on like mga kahoyero lang din po, kaya madali pong kumalat yung apoy. Gumamit na rin ang BFP ng drone sa kanilang operasyon. We approach yung fire incident, ma'am, medyo mahirap kasi puro alleyway yung yung point of entrance natin, alleyways, mga iskinita. So hindi kayang pasukin ng truck, kailangan natin maglatag ng sobrang daming hose para lang makapasok. Inaalam pa ang kabuang bilang ng mga pamilyang naapektuhan. Wala na rin na akong naisalbang gamit. Kahit mga damit lang po, para malaking tulong na po sa amin yun. Nasugatan naman ang residenteng si JV Morales sa kamay dahil sa paghahakot ng gamit. Isinugod pa sa ospital ang kanyang inang may karamdaman. Naamoy na lang po namin biglang may usok ng kuryente. Tapos bigla ang lakas po ng apoy eh. Ang ilang residenteng nasunugan nanatili muna sa kalapit na paaralan habang ang iba pang nagsilikas. Naupo na muna sa tabing kalsada. Ayon sa BFP, 3 ang nagtamo ng minor injuries. Sa pagtaya ng BFP, aabot sa 3.3 million pesos ang halaga ng pinsala sa sunog na idineklarang fire out bandang 3:49 ng hapon. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Ayon sa Mandaluyong City LGU, inihahanda nilang isang bagong permanent evacuation center. At may ibibigay rin daw silang financial assistance. Nangangamba mga residente sa Pagudpud sa Ilocos Norte dahil sa masamang panahon. Hindi pa rin kasi naayos ang seawall doon na nasira ng bagyo noon pang nakaraang taon. Mula sa Ilocos Norte, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Ivan, buong araw maulan dito sa Ilocos Norte. Dito sa Pagudpud ay hindi naman malakas yung ulan pero hindi pa rin makapalaot yung mga mangingisda at nangangamba rin yung ilang residenteng nakatira sa tabing dagat. Sa Lawag City, malakas na ulan at hangin ang naranasan ngayong hapon. Inulan din ang ilang lugar sa karatig probinsya ng Isabela tulad sa lungsod ng Ilagan. Nakataas
Mataas pa rin ang bangka ng mga mangingisda sa Barangay Poblasyon 1, Pagudpud, Ilocos Norte. Mataas pa rin kasi ang mga alon dahil sa masamang panahon. Kaya 4 na araw nang hindi pumapalaot si Ferdinand. Medyo naman sa malakas ng dagat, wala talagang hanap buhay namin. Kung hindi pwede sa dagat, ma'am, kung may magpapaluto, nagluluto din ako, ma'am. Kahit wala ng wind signal dito dahil sa bagyong Bising, buong araw maulan at makulimlim. Kaya may mga residente pa rin nangangamba dahil hindi pa rin nagagawa ang seawall na sinira ng bagyong Marce noong nakaraang taon. Kapag talagang masama yung panahon, yung mga alon dito umaabot kung nasaan yung mga bahay. Kaya ngayon na hindi pa natatapos yung konstruksyon ng seawall, talagang nangangamba yung mga residente dahil wala silang proteksyon. Yung alon, unti-unti inaano ditong mga itong mga buhangin at saka mga bato. Kaya alala kami talaga. Panawagan po lang namin, ma'am, sana yung kontraktor na gumawa nito dapat bilisan na para mawala yung kaba namin saka kawawa kami dito Ayon sa lokal na pamahalaan ng Pagudpud, ginagawa nila ng paraan para mapabilis ang paggawa sa seawall. There are hindrances naman po kasi during the construction, siyempre po, alam naman po natin, yung area po natin is kahit maulang pong bagyo, ay may nakakaranas din po kami ng mga malakas na pag-ulan, pagtaas po ng alon, paglakas po ng dagat. Kaya minsan po medyo nade-delay po yung construction po doon. Tinututukan ng LGU ang monitoring sa nasa 1,000 pamilyang nakatira malapit sa seawall. Nakahanda raw ang LGU na agad magpalikas kung kinakailangan. Yun po yung unang advice na po sa amin during the PIDRA po na i-identify yung mga critical area to closely monitor po yung situation nila during yung bagyo. And isa nga po dito, yung area na yun. Hindi kinailangang lumikas ng mga taga-Pagudpud dahil hindi naman nakaranas ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya tumuloy rin ang ilang turista. Nag-expect po kami na sunny po sana. Yung families namin nagulat. Actually, nung tinanong ko rin sila, parang ayaw talaga kami papuntahin kasi nga may bagyo. Pero sabi namin, i-push na natin to kasi minsan lang naman. Nananatili namang naka-alerto ang LGU ngayong tag-ulan o kung lalo pang sumama ang panahon sa mga susunod na araw. Kahapon po, nag-conduct po kami ng pre-disaster risk assessment meeting. Nagtalakay po namin yung mga iba't ibang resources po, ready available resources na meron po yung local government unit and yung preparation po ng mga ating personnel in case of disaster. Sa Benguet, nagpapatuloy ang clearing operation sa Camp 3 Sitio Akupan, Barangay Virac, Itogon kasunod ng landslide. Minamadali na ito dahil pinangangambahan ng posibleng panibagong mga pagguho dahil sa ulang dala ng habagat. Mag-evacuate na yung mga tao. Sa dami ng ulan na parang nakikita na namin na marami pang bababa na mga tubig at saka boulders, bato. Ininspeksyon ang mga tirahan ng mga residente at tinukoy ng LGU ang mga lugar na magsisilbing evacuation center. Apektado rin ang mga pananim sa kabayan at bugya sa Benguet, partikular ang cauliflower at repolyo. Ivan, balik tayo dito sa Ilocos Norte. Ayon sa PDRRMO, patuloy silang naka-alerto at nagbabantay. Sa ngayon, wala pa raw na itatalang pagbaha o pagguho ng lupa sa buong probinsya. Ivan? Ingat, maraming salamat, Darlene Kai.